Apple at Amazon nagsisimula ng iwanan ang China. Libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho at maraming negosyo ang nagsasara. Sa kasalukuyan, matinding kaguluhan at pagbabago ang nararanasan ng China. Sa gitna ng tumitinding tensyon, maraming mabibigat na hamon ang kinahaharap ng bansa mula sa pagbagsak ng ekonomiya, paghigpit ng pamahalaan, lumalawak na tensyon sa loob at labas ng bansa, at mga posibleng epekto nito sa buong mundo. Bakit unti-unting bumabagsak ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo? Bakit ngayon ay nababalot ito ng kaguluhan, kontrol, at pangamba? At sino na ang bagong factory of the world? Yan ang ating aalamin. Sa loob ng mahigit 3 dekada, namayagpag ang China bilang tinaguriang factory of the world. Sa panahong iyon, daan-daang multinational companies ang bumuo ng kanilang mga planta at production hubs sa mga lungsod tulad ng Shenzhen, Guangzhou at Shanghai. Sa kanila, nagmumula ang malaking bahagi ng electronics, kasangkapan, kasuotan at iba pang produkto na ginagamit sa buong mundo. Subalit sa kasalukuyang dekada, unti-unti nang nabubuwag ang imaheng ito. Dumarami ang mga balita na di umano ang mga dambuhalang kumpanya tulad ng Apple, Amazon at Samsung ay nagsisimula ng iatras ang kanilang operasyon mula sa China. Sa halip, lumilipat sila sa mga bansang tulad ng India, Vietnam, Mexico at iba pa. Ang paggalaw na ito ay hindi basta usapin ng negosyo, kundi isang palatandaan ng mas malalim na krisis sa loob at labas ng China. Tumataas ang gastos sa paggawa, dumarami ang mga limitasyon sa paggawa ng kabataan, lumalala ang tensyon sa geopolitika, at nagkakaroon ng mas istriktong kontrol ang pamahalaan. Lahat ng ito ay nag-aambag sa unti-unting paghina ng dating makapangyarihang sentro ng global manufacturing. Bakit umaatras ang mga kumpanya mula sa China? Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-atras ng mga kumpanya ay ang tumataas na sahod ng mga manggagawa. Noong 2005, ang karaniwang sahod ng isang manggagawa sa China ay humigit kumulang $150 kada buwan. Sa kasalukuyan, pumapalo na ito sa $1,200 kada buwan, isang pagtaas na hindi naabot kaya para sa mga kumpanyang nais mapanatiling mababa ang gastos. Samantalang sa mga bansang gaya ng India at Vietnam, nananatiling nasa pagitan lamang ng $250 hanggang $300 ang buwan ng sahod ng manggagawa. Sa Bangladesh, mas mababa pa, umaabot lamang sa halos $150 kada buwan. Dahil dito, mas pinipili na ng mga kumpanyang multinational ang mga bansang may mas murang labor cost. Bukod sa sahod, isang mahalagang aspeto ay ang pagbabago sa hilig at oryentasyon ng kabataang Tsino. Sa panahon ngayon, mas marami na sa kanila ang ayaw ng pumasok sa pabrika. Sa halip, mas pinipili nila ang mga trabaho sa teknolohiya, serbisyo, o mga industriyang mas magaan ang pisikal na trabaho ngunit mas mataas ang kita. Dahil dito, nagkakaroon ng labor shortage sa manufacturing sector. Napipilitan tuloy ang mga kumpanya na magtaas pa ng sahod o umangkat ng mga manggagawang galing probinsya, isang hakbang na lalo pang nagpapataas ng gastos sa operasyon. Hindi rin maaaring kalimutan ang epekto ng patuloy na umiinit na tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Mula pa noong 2018, naging sentro ng global trade war ang dalawang bansang ito. Nagpataw ng mataas na taripa ang US sa mga produktong galing China, umabot pa ito sa 245% sa ilang kategorya. Tumugon din ang China sa pamamagitan ng sarili nitong mga hakbang. Dahil dito, naging mas komplikado at mas mahal ang kalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nagkaroon ng kaguluhan sa supply chain, nagmahal ang mga produkto, at naging mas hindi tiyak ang hinaharap ng mga kumpanyang may malalim na connection sa Chinese manufacturing system. Saan lumilipat ang mga kumpanyang umaalpas sa China? Sa gitna ng mga krisis na ito, dumarami ang kumpanyang pinipiling isagawa ang tinatawag na China Plus One strategy. Sa halip na tuluyang iwanan ang China, pinipili nilang panatilihin ang bahagi ng kanilang operasyon doon habang sabay na nagpapalawak sa ibang bansa. Ang estratehiyang ito ay isang paraan upang mabawasan ang panganib at hindi gaanong maapektuhan sakaling may mangyaring krisis sa isa sa mga production hubs. Ang India ay lumilitaw bilang isa sa mga pangunahing benepisyaryo ng paglipat na ito. Malaki ang population nito, may mabilis na lumalaking middle class at aktibong isinusulong ng pamahalaan, ang mga pulisiya
para akitin ang foreign investment. Sa kasalukuyan, halos 20% ng iPhone production ng Apple gaganap na sa India, isang malaking pag-angat mula sa halos 1% noong 2005. Katuwang nila rito ang mga kumpanyang Foxconn at Tata Group. Ang Samsung, Dell at iba pang electronics companies ay kasalukuyan ding naglalagay ng kanilang mga planta sa bansa. Ang Vietnam naman ay kilala sa pagiging agresibo pagdating sa electronics manufacturing. Sa Hanoi at Bac Ninh, naroroon ang mga malalaking pasilidad ng Samsung, Intel at LG. Sa larangan ng kasuotan, inilipat na rin ng Nike ang bahagi ng produksyon nito sa Vietnam upang mapanatili ang mababang gastos at masiguro ang tuloy-tuloy na supply. Sa kabilang dako, ang Mexico ay umaarangkada bilang alternatibong hub sa Latin America. Dahil sa pagiging malapit nito sa Estados Unidos at pagiging bahagi ng USMCA, mas madali at mas mabilis ang shipping ng produkto. Sa Monterrey, nagtatayo si Elon Musk ng bagong Tesla Gigafactory. Ang Foxconn naman ay lumalawak ang operasyon para sa mga electronic parts. Hindi rin nagpapahuli ang General Motors at Ford sa paglipat ng bahagi ng kanilang EV production sa Mexico. Sa Southeast Asia, lumalakas ang papel ng Thailand bilang hub para sa semiconductors, AI devices at consumer electronics. Naroroon na ngayon ang mga planta ng Sony, Sharp at Western Digital. Ang Bangladesh, sa kabilang banda, ay patuloy na lumalakas bilang pangalawang pinakamalaking exporter ng garments sa buong mundo. Dito na ngayon tumutungo ang mga global clothing brands tulad ng H&M at Zara para sa mas murang produksyon. Mga epekto sa ekonomiya ng China at sa pandaigdigang pamilihan. Hindi maikakaila na ang pag-alis ng mga kompaniyang ito ay may direktang epekto sa ekonomiya ng China. Sa mga industrialisadong probinsya tulad ng Guangdong, lumobo ang unemployment rate mula 4.2% noong 2024 patungong 6.5% sa 2025. Marami ang nawalan ng trabaho at ang mga small at medium enterprises na umaasa sa export ay unti-unting nalulugi. Kasabay nito, bumagal ang pagtaas ng GDP ng China mula 6.3% pababa sa 4.8%. Hindi lang ito pang-ekonomikong usapin, may mga implikasyon din ito sa sosyal na katatagan. Habang dumarami ang mga walang trabaho, lumalaki ang hindi pagkakasiya sa pamahalaan at lumalawak ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Sa ilang lugar, nakikitaan na ng mga protesta at pag-aaklas mula sa mga manggagawa at estudyante. Sa pandaigdigang antas, ramdam din ng mga mamimili ang epekto ng krisis. Tumataas ang presyo ng mga produkto. Umabot sa 12% ang itinaas ng smartphones, habang 8% naman sa mga damit. Nauuso ang second-hand economy, mas pinipiling suportahan ang lokal na produkto at lumalaganap ang pagkaantala sa delivery ng gadgets, electric vehicles, appliances at hotel supplies. Ang mga pagbabago sa supply chain ay nangangailangan ng panahon bago muling maging matatag. Ang kasalukuyang pag-alis ng mga malalaking kumpanya mula sa China ay hindi simpleng desisyon. Isa itong tugon sa masalimuot na kombinasyon ng mataas na gastos, pagbabago sa demografiya at lumalalang tensyon sa politika at ekonomiya. Habang lumalakas ang India, Vietnam, Mexico, at iba pa bilang bagong sentro ng produksyon, unti-unting nababawasan ang sentral na papel ng China sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa China, ito ay isang tawag para sa reforma at pagnilay. Para sa mga mamimili, ito ay isang panibagong hamon, mas mataas na presyo, mas mahabang hintayan, at bagong tanong tungkol sa kalidad. At para sa buong mundo, ito ay hudyat ng isang bagong yugto kung saan ang kapangyarihan sa production ay hindi na sentralisado, kundi hati-hati na sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Kung hindi na ang China ang magiging sentro ng pandaigdigang produksyon, sa palagay mo sino ngayon ang may kakayahang humawak ng trono? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.